Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, chikahan! Kape, pwede po nga, kumain na tayo ng kape, magkain pa na, kain ng inom. Tara na mag-chismis, chikahan, chismis, chikahan! Chismis, chikahan! Tara na mga diday, tayo mag-chismisan na! Oo, dahil, totoo naman ako na pumasok na utak sa akin, biglang pumasok na naman yung diday, kaya makapag-absence pag ganyan. Diyos me, kung mag-rest day, hindi pa makapag-rest day. So yun, si friendship dati, naging ano ko siya, kaibigan dati. Maganda yung naging trabaho namin dati. Tapos sa grupo na to, sa dating company na to, talagang as in lahat kami masaya dahil. Nakakatuwa. Kahit mga bago kami lahat, ang napasukan namin kasi company maganda. Tapos ang babait ng mga ano, hindi ka talaga try-tryan. No? Kahit mga bago kami noon, hindi man ako pinagtatryan ng mga naandoon, mga regular. Sobra talagang sa ano, kumbaga sayang-saya namin. So after noon, kahit mga bago kami, sa buwan-buwan na dumaan, may mga birthday yan, so punta sama-sama kami sa banding-bandingan, kasama yung mga regular. Okay, sobrang talaga saya namin. Minsan nagkakabanding-banding kami maggrupo ng mga bago kami. Nagkakabanding-bandingan kami. Kahit nagkakabandingan kami, may mga problema sila bawat isa. Oo, nakakaano din kasi pag nagbabandingan kami sa bahay, sobrang inom-inuman, nagkakausap ng chismis-chismisan, pero the end, nag-open sila isa't isa. Oo, syempre malasing na dito, kaya nag-open ng mga kayo mga problema, relax, kahit na maya video okay na lang dito, kayo maging ano lang, parang alam naman pag nag-iinuman, kailangan marunong kanya chismisan, di ba? After all, English dito, after all, yan. Katapos ng ganyan, natapos kami sa company na yan, gawa ng nilipat siya sa ibang lugar. Yung mga regular, positive sa kanila na kasama sila lahat. In-accept sila ng company. Pero kami na bilang mga bago, hindi nila kasi kasama. At tapos lang namin yung kontrata. So after all, yung iba, kami magkakasama, nagkanya-kanyang apply na. Nagkanya-kanya na kami mga apply. Tapos nagkakahiwa-hiwalay, pero nagkaka-chat-chat. Until now, nagka-chat-chat kami, yung bago kong hindi nagkasakit. Kaya naalala ko siya, bigla sumabog na naman ang utak ko, kakapunta ng mga chismosa. So after all, naalam namin na nag-abroad pala siya. Pero nakapagpasyal muna kami sa bahay nila. O kasi sabi niya mag-aalis na sila, punta sila sa abroad. Kaya pumunta kami magtotropa. Punta kami sa bahay nila. Masaya naman kayo, nagbanding-bandingan kami, chika-chikahan, tagay-tagay, video okay. Tapos mabait naman yung parents niya. In-accept kami lahat. Na after all, okay yung bahay nila, pero simple lang. Simple lang yung bahay nila, malapit sa para mga ano. Basta maganda na para sa maganda kasi mahangin. Yung nakapag-abroad siya. Tapos bumalik siya sa Pinas. Masyal. Tapos masaya din kasi nakasama namin siya. Nagpakita siya sa amin. Salamat sa mga pasalubong yun. Tapos yun, noon pa naman kasi may mga open siya sa amin dati. Hanggang sa nalaman niya sa amin ngayon, napansin namin siya na naging okay ang buhay niya ngayon. Naging ano kasi simulat sa pool noon, medyo gipit sila. Gipit na, hindi naman sa sobrang gipit, pero bilang siya kasi isa siyang panganay. Pero pinush niya yung sarili niya para makapagtrabaho kahit medyo malayo-layo sa kampan sa bahay nila. Pupush sila magsasakyan. Tapos yung sumunod sa kanya nagtrabaho na din. Imbis na mag-college noon, hindi na siya nag-college, nagtrabaho na rin yun. Kumbaga, dalawa sila nagtatrabaho kasama yata yung tatay niya. Dahil nga sa yung iba nga naubusan na yung pagkakampanya dito, nag-apply siya, kaya niya naisipin niya mag-apply. Nagpaalam talaga siya sa parents niya. Pero alam mo sa totoo lang, nag-abroad siya, pinagpush niya na matuloy yung pag-abroad niya to. Kasi sa time na yun, kailangan niya magbayad. May mga babayaran na dapat ayusin, pag-aaralan para makaalis. Pagkatapos na talagang kahit ang parents niya gumawa ng tulong, humingi rin ng tulong sa mga kamag-anak. Siyempre, di ba nalaman naman, kahit sino naman na nangyayaring ganun. So, never man lang tumulong sa kanya, sa parents niya. Wala man lang tumulong, walang naniwala. Kaya siyempre, gusto mag-abroad di ba? Walang tumutulong noon. So, ginawa pa rin nila bilang isang panganay kasi siya. Ginawa niya lahat na kung makakapag-usap siya sa parents niya na, sige na tay, sige pagtulungan natin, kung wala man tumulong sa atin, gagawin niya lahat para ma-push lahat na to, para maging matupad ang pangako, ang promise. So ginawa nagsabi niya sa parents niya na isang layong bahay na to, yung lupa na to. Talagang pinush niya sa parents niya na isang lamon na nila yung lupa na ito. Tapos pinangako talaga niya sa sarili niya na gagawin niya lahat ng sobra-sobra pa sa darating na blessing. So dahil sa mahal naman siya ng parents niya, sa mga gustong matupad din na pangako, talagang naghanap ng paraan yung parents niya na maisan layong bahay at lupa na yun. Kasi maliit pa yun yung bahay at lupa. Pero may mga extra silang lupa. Yun, nakabenta yung parents niya hanggang sa binigay yung pera. Tapos punta na siya sa Maynila. Talagang pinag-aralan niya na yung ng apply na ito. Tapos, dahil blessing din naman sa time na to, kailangan ng tao. Kaya talagang best and push agad siya dahil. Yun, sa awa ng Diyos, binigay niya lahat ng perang dala niya para makabayad agad, para gusto niya makalis agad. Binigay niya agad. Hanggang sa dumating sa time na nakasakay siya dahil. Napakaswerte niya talaga. Swear, the blessing is blessing talaga. So, after ng ilang months, syempre dito, pag nagka-abroad tayo, diba? May mga agency, babayaran pa rin natin. So, noong time na yun, habang monthly, nagbabayad siya sa agency niya, tapos nagbibigay siya sa parents niya. Syempre, meron siyang lote na sinanla na talagang inaanon, binabayad-bayaran, diba? Yun, sa awa naman ng Diyos, sa ilang buwan hanggang sa naging taon dahil. Nakakatuwa. Tapos na lahat ng kanyang utang, nakuha na ang bahay at lote, napaganda pa, dahil. Pinush niya talaga mapaganda yung bahay nila. Ngayon, ang laki-laki na ng bahay nila. Inayos. Kasi sarili naman talaga nilang lote at bahay. So, pinaayos agad yun ng parents niya dahil pinupush niya lahat ng perang sahod niya. Tapos pinadala sa parents niya. Hanggang sa dumating siya ng Pinas. Naging maganda na sobrang ganda ng bahay niya. Ngayon, dumating na sa bahay nila na maraming mga nabibili, maraming mga bagong bitbit, bagong dala. Meron kamag-anak niya na dyan. Malapit-lapit lang sa palibot. Oo, dahil. Pero sa sobrang niya pagiging tao na nakita naman niya sa totoo naman, sa simulat sa pool na
pag mga kamag-anak, hindi mo talaga alam kung ano yung mga ang swerte or ano, di ba? Kahit nakilala niya na ng naging kamag-anak niya, nung time na yun napaalis siya, wala man lang na sino mang tumulong, na humingi siya ng tulong, na ipapush naman lahat. Mama, paayos na naman si mama mo. Oo, okay, patapusin ko muna to. Oo, ayusin natin mamaya. Kaya yun, kahit na ganun nangyari sa buhay niya, sa pagiging madamot ang mga kamag-anak niya, yung dumating siya, syempre may mga regalo siya, binibigyan pa rin niya. Never siyang, kumbaga, binalik niya ay blessing, hindi ang sama ng loob. Yun, ganun talaga siguro ang buhay. Kaya pa, no, nasa mga nakuha niya bilang dumating sa buhay niya ngayon, nag-blessing na blessing. Kahit nasa ibang abroad ang trabaho niya, masaya siya, kahit na pabalik-balik. Yun, blessing is blessing. Sana all na lang, yun lang. Goodbye na, Diday. Goodbye.